Hello, what's up? So, random vlog lang to. No? So, a few videos ago, pakita ko sa iyo. Wait lang ha. Yeah. This video about gun charger, kung gagana ba ang gun charger sa Superbook. And then, saglit kong ako may na-feature doon about sa ang extension pala, yan, that kind of extensions yan, is nakaka-apekto pala sa fast charger. And may some questions lang naman about sa kung ano bang extension na gamit ko daw, ano bang brand, so on and so forth. So, nabanggit ko kasi doon na sa katamaran ko, minsan nabili kasi ako ng mumurahing extension. And for some reason, bago ko siya gamitin, sa akin is, na-curious ako kung okay ba siya. Okay? Kung kamusta ang quality niya, bakit ang mura. So, I did check. So, tama yung hinala ko, may something. And buhol-buhol nga yung connection sa loob and sobrang nipis na ginamit ng mga wirings. Some of the questions, ito yun, ano po extension na gamit mo, boss? Hinihingi pa yung link. And then here, send the extension wire. Tapos sabi ko, 80% ng mga extension dito, ako na mismo nag-assemble mano-mano from hardware mismo mga piyesa. Anong quality ng brand extension wire, boss? Ganun din basically yan. Saan mo nabili yung block ng extension, quality extension na di ma-max out ng charger, so on and so forth. Ano ba gamit mo extension? Basically, yun yung point. Now, I know this is a tech channel. I never claim naman na solely itong channel na to is for smartphone reviews lang. And sometimes nagra-random tech channel tayo dito na basta may kinalaman sa tech, gagawa natin ng video yan. Pagka medyo curious ako and kapag tinatanong nyo rin naman and for some reason, I know, siyempre may mga bagay na madali sa akin na hindi nyo alam at may mga alam din kayo na hindi ko rin alam. Aminado tayo dyan. Not everything alam po natin. So, this one, since marami nagko-question, and sakto naman na bala kong gumawa actually. Sa inyo na magulo yung table ko. So, actually gusto ko na siyang i-dispatch yung extension na yung tinuturo ko. Yeah, that extension. Gusto ko na siyang i-dispatch kasi nga wala akong tiwala dyan. Hindi ko siya masaksakan ng tulad na ng EcoFlow kasi this one has 800 watts siya na charging. And wala akong tiwala dyan. So, hindi ko sinasaksak doon ko sinasaksak sa isa. Mas mahal yun na extension. Pero, bala ko isa-isahin ng palitan yung mga mumurahin dito na extension for safety purposes. Safety purposes, lalo ngayon na uuso yung mga sunog-sunog na balita. So, di-dispatch ako na yan and gagawa na naman ulit ako ng panibago ko ulit na extension. May mga ganito dito sa labas kasi ginagamit minsan sa washing machine, so on and so forth. But this one, dito sa studio ko, ako na lang mismo ang gagawa. So, yun ang magiging topic natin sa video na to. Turo ako kayo. So, again, not for, alam ko, marami sa inyo, alam na ang gagawin dito. But, yeah, I know, this sounds funny. Magtuturo lang ako ng basic. Alam na to ng karamihan, I know. Pero, nakita nyo naman, mayroong mga nagtatanong sa comment section. Ito na nga. So, sa mga natatawa dyan, okay, i-adjust ko na ito saglit. Sa mga natatawa dyan, pagpasensya nyo na. I'm sure marami sa inyo mga expert na dyan. Again, this is not for you. Pwede na kayo maglipat ng video. Huwag na po kayo manood dito. Okay lang po yan. So, ito po yung mga requirements sa mga curious, sa mga gustong magkaroon ng heavy duty na basic lang. Hindi po to advanced na extension outlet. Ito ay basic lang. So, papansin nyo, dalawang kulay ito. Kasi dalawang extension actually ang gagawin ko. Dalawa yan. Isa yung pamalit ko nga doon. Pamalit ko doon. And then yung isa naman is sa may study table ng mga kids. So, yun. Kaya may yung dalawa. Pero isa lang gagawin ko dito. Isa lang yung ano natin. So, ang unahin ko siguro is this mga wire. So, unang-una, pag bibili kayo ng cable, I would recommend size 16. This one is size 16 po ito. Why size 16? Kasi mas makapal po ito and mas heavy duty. Okay? Magkaiba lang ang kulay nila pero pareho silang size 16. Magkaiba kasi yung paglalagyan nito is kulay puti na wall so para hindi masyadong halata. So, kung importante sa inyong aesthetic, so yun, pili din kayo ng kulay na babagay sa wall nyo. So, white wall, ito black wall. So, kaya black ang binili ko. Pero, doesn't really matter kung anong kulay. It's just for aesthetic na bakit magkaibang kulay nila. So, dito sa video na to, ang gagamitin natin is this white one. Size 16 po ang kapal nito. Kapag tinanong kayo sa hardware, pag bumili kayo, ito yon. And pag bibili din kayo, ito yung socket bed. I'm not really sure kung yun ang tawag na dito. Basta, yung ganito, pakita nyo na lang. Piliin nyo, I would really recommend na piliin nyo yung tatluhan. Yeah, kasi may mga gamit na minsan na tatlo yung prong.
Like this one, itong sa laptop na to, tatluhan. So, para hindi na kailangan baliin ito, although pwede naman baliin to, but this is ground kasi sayang. So, mas maganda huwag na lang baliin. So, pwede mo sa isaksak, hindi mo kailangan bumili ng adapter. Alam nyo ba na mas safe ang kuryente or yung pagsaksak nyo ng mga appliances kung ima-minus nyo na yung adapter? Although, okay lang naman gumamit ng adapter, pero it's just much safer kung walang adapter na direct na agad dito sa inyong saksakan. Okay? This is from Omni. So, yeah, branded naman ito. Ang binili ko is tatluhan dito sa taas and then may isa pa rito. So, basically, 4 po ito total. Okay? So, ito yung pangalawang requirement. And then, the other one, of course, is yung mail prong. Okay? Ito pinili ko kasi, hindi ko pinili yung bilog. Although, okay din yun. Kaso nga lang, yung bilog na yung kasi, na makapal is, sumasakop siya ng space, saksakan. Sobrang minsan pagka like may mga power cord ka na medyo malaki, so minsan sumasakop kumakain siya minsan ng space para doon sa kabila, hindi mo masaksakan yung katabi na saksakan na outlet. So ganoon din sa mga saksakan. Tulad ito para mas magandang example. Look at that. Imagine that ang dikit-dikit yung mga outlet, dikit-dikit yan. See that? So, dikit-dikit yan. So, that means, kapag meron dyan yung isa, yung bilog, kunwari ito, bilog ito, napili ko yung bilog na ganon. At sinaksa ko dyan, wait, meron yata rito. This one, hindi ko nga nagamit ito kasi nga, naisip ko ang sikip nito gamitin. So, look at this. Pag ginamit natin to, dito, see that? See that? Yan. Pag sinaksa ko yan dito, hindi na kasya, hindi na ako makakapagsaksak dun sa katabing butas. Kasi nga, kakainin niya yung espasyo ng kabilang butas. I must remind you, hindi po ako electrician ha. Technician ako, magkaibang profession po yon. Just so happen na marunong lang ako ng konti. Yung kang pang tatay lang, pang padre di pamilya lang na knowledge about electrical. Okay? I'm an electronic technician, okay? Hindi ako expert sa mga electrician stuff. But this one, since napakadali lang po nito, basic lang, ito lang, tatlo lang kailangan ko, I can do this. Easy, okay? So, like I said, mga branded po ito. Try nyo bumili ng mga kilalang branded pero mura lang. Like, so, parehong Omni po yan. Again, sa hardware lang mo ito na malapit sa amin. Tsaka ka-close ko yung tindero doon. Kaya siya mismo mga nagre-recommend ng mga high quality na mga electrical materials gaya nito. Okay? And these three actually naglalaro lang sa 300 pesos. 2 meters na po ito. Usually naman kasi yun ang average na length. Pero I would recommend na bago kayo bumili ng cable, size 16 na ganyang kapal, bago kayo bumili ng cable, make sure na sukatin nyo muna yung area na paggagamitan nyo. Okay, ako 2 meters lang kasi yun lang naman yung average dito ng mga length. Okay, pwede nyo paikliin kung mas maikli like this one sa area na to. From here to there lang naman, so sakto na siguro dyan ng 1 meter. Okay, so 1.5 meter to be safe para may konting allowance pa. That, yung ganyang length. But I got the 2 meters para for sure na lang din. Okay, so yun. Again, tatlo lang. And then, of course, kailangan mo dito ng cutter. Wala ako nung yung wire cutter So, pwede na tong cutter or any matalas. Pero cutter will do fine. Screwdriver, kasi bubuksan natin. So, yun lang. Bali, ito lang kailangan mo. Ang magagastos mo rito is around 300 pesos lang. Okay? So, masasabi dyan, yung 100 pesos na lang. Like, ito, kaya nakamura ako 100 pesos lang yan. Pero, muntik na ako magsisi nung gamitin ko yan. Kasi nga, may isang wire doon sa loob na magkadikit pala. Buti binuksan ko siya. Mas safe na siya ngayon. Pero again, hindi ko pa rin pagkakatiwalaan niya kasi ang ninipis ng wire sa loob, isang hibla lang ata kung di ako nagkakamali. Anyway, balik tayo. So, unang gagawin natin is bubuksan natin to. Okay? So, hindi pala kasya to. This one. Yan. Okay. So, natatanggalin natin to. Sobrang dali lang po nito, promise. Actually, kung di ako nagkakamali, tinuturo na rin to sa elementary ngayon kasi yung bunsong anak ko is ganito yung project nila last time. So, hinanapan nila sa YouTube pero tinuturo na pala siya ngayon sa mga elementary, which is good. I like that. Kasi sa amin dati, nung nasa school ako is tinuturo pero sa high school pa banda. Pero ngayon pati pala elementary tinuturuan na rin. So, yan. Huwag nyo ilalayo yung mga tornilyo and mas maganda, huwag nyo masyadong ikakalat kasi pag nawala, mahirap isarado. So, yun. Ito po yung loob niyan. Alright. So, tabi muna natin saglit. Kailangan natin dito is yung wire naman, okay? Unang dulo muna. Pag gagamit kayo ng cutter, make sure na you're holding it safely, okay? So, again, napakadali lang po nito. Kahit tinuturo po ito sa elementary. And kung hindi na ituro sa inyo ng elementary, I guess this video
should help. Okay? Okay, so pinuha natin ng konti. Pwede na natin siya ngayon hilahin na maghiwalay. Alright. Sa mga natatawa dyan, wala na bang ma-review na cellphone? Marami naman po, yun, no? Dami yan, no? Pero, ang purpose kasi ng channel na to is, may laptop pa nga tayong i-review. Worth 200,000 to na laptop. Pero mamaya na yan. So, hindi naman sa wala na ako i-review, kundi, ang pinaka-purpose kasi ng channel na to, kung nakalimutan nyo na, papaalala ko lang ha. This is Tech Simplified. So, mga simpleng tech-related lang na mga content ang kino-content natin dito. And if it helps, kahit na ganito ka-simple at ganito kadali, gagawin ko po yun. Okay? Para sa inyo po. Okay? So, yan. Now, bago tayo pumutol, bago natin siya buksan yung open wire, gusto ko sana sakto lahat, okay? Ito pang ginaganda sa Omni, no? Kung papansin nyo, meron talaga siyang dedicated na lock ng screw lock. Iba kasi, diretso lang dito, ikaw na magbubuhol dito sa gitna. Diretso lang, wala itong lock na to. Ito maganda sa Omni, meron siyang ganito. So, kailangan ko pa siya tanggalin din. Ito yung maglalak para hindi mahiklat or madaling masira kapag sinarado mo na tong loob. Okay? So, importante din to. Ayan, o. Yan. Tanggalin lang natin saglit. Again, recommended ko to Omni. Gamit ko na to sa bahay. Yung ibang mga extension dito, almost 10 years na. Okay? And never nagka-issue, nagkaroon ng sunog or anything. Kasi, gamit natin ay quality. Ayun ang kinaganda sa ganitong mano-mano na gawa ng extension. Kasi alam mo yung mga materials na nilagay, quality yung materials na nilagay. And dahil ikaw ang naglagay, ikaw ang nag-assemble, alam mo rin na quality yung pagkakagawa. Basic, diba? Yun lang naman ang gusto ko iparating. So yun, ulit tayo. So ang kailangan natin is umabot dun, so mahaba. So umabot dun at dito, okay? So, again, kailangan natin ganyang kahaba. So, hilahin pa natin. So, yun, may nakapapansin nyo, nakasulat L and N. That means live and neutral. L and N. Yan. Anyway, lahin na natin to. So, yan. I guess tama na to ngayon. Kulang pa. Okay, paabutin natin. Para isasaktuin na natin para hindi na tayo umulit-ulit. Again, to, dito siyang bubukas supposedly. And then, there. Okay. So, pinalagpas natin ng konti kasi ipapasok natin yan doon sa loob. The same goes here. Okay? So, ayun. Okay na to. Tama na yung length. May konting lagpas doon. Alright? So, now, saan mo siya puputulin? Dito banda. Yan. Huwag masyadong pasobrahan kasi minsan nagkaka-issue yan. Pag dumi-dumi, madaling contaminate yung copper wire, nagiging cause minsan ng sunog or something. So, hanggat maaari, isasakto natin. Not perfect, pero isasakto natin. Doon tayo magka-cut. Okay, doon. So, dahan-dahan lang natin. Again, pagka mag-ano kayo, mas effective to kung meron kayong wire cutter or yung parang sa pliers, yung ginagamit na ano. Pero sanay naman ako sa cutter, so yan. Hanggat maaari, again, yun ang gamitin nyo. Kaso wala ako nun dito eh. Nasa kabilang studio. So, yan. Konti lang para mapaikot mo to. And then saka mo hilahin, paikot din. Ikotin mo lang. And then, sa ground technique, nakaikot na rin siya. Tapos higpitan mo na lang yung pagkakaikot. Ayan. And then the same goes here. Same length. Doon din ang gagawin, dahan-dahan. Huwag mong ididiin hanggang piling mo hanggang bumaon lang. Pa-enough lang mamaya para pwede natin paikutin. And kusang matanggal yung wire pag pinapaikot. So, ulitin natin. Ikot lang. And then, hila pataas. Unti-unti. Iyan. Yun, no? So, meron ka ng dalawang end na live wire. Okay? Ganon din namin ang gagawin sa dulo, pero ito muna, dito muna tayo. Okay, so, yan na. Yan na nga. Ayun, sakto, di ba? See? Okay. Now, from here, paluluwagan ulit natin ito. Kasi nga, iipitin natin yung wire. Yan. See that? This one. Yan, bubukas yan. Yan. Diyan mo ipapasok yung wire sa nagbukas na yon na nag-gap ng tornilyo. The same goes sa kabila din. Kailangan magbukas yung gap. Ayun. Ang nakakatuwa, no? Ganitong simpleng electrical na tinuturo pa. Alam naman na ito ng lahat. Naku, bakit man lahat pa magawa sa buhay mo? Well, wala. I must admit, wala. But anyway, I hope maging helpful pa rin ito sa inyo mga boss. Okay, from here, so i-bend natin to ng konti. Bend. Yan. Same goes here. Ganong length din. Dito natin siya i-bend sa dulo.
Yan. Why? Para sure na kumagat doon sa dulo-dulo. So, this one, papasok natin doon sa gap na yon na binuksan natin. Oh, kulang pala. So, sorry. Adjust ulit natin. Dito sa bandang gitna na natin siya i-bend. Yan. And then, ikot. Para medyo mas, ano siya. Alright. Now, pasok na dun sa gap. Yun. Ganun lang. Kita nyo? Pumasok. And ilalak na natin siya ngayon. Lock. Make sure na higpitan para hindi basta-basta natatanggal. Yun. Same goes sa kabila. Doon din sa gap na yon. Pasok lang natin. Yun. And then, same here. Yan. Higpitan lang. Make sure na mahigpit talaga. Tansyahin nyo lang kasi plastic to baka mabasag. Tansyahin nyo lang na enough na higpit. Yan. And then, yun. Nadali mo. So, yan na. Yan na po. Meron na tayong extension na pwedeng gamitin mamaya ng konti. Okay, ilalak naman natin siya ngayon. Kunin nyo to. Hanapin nyo kung saan nyo nilagay. Tatansyahin nyo ngayon. Okay. Unahin na natin yung isa para mag-lock na siya. Lock in place. Hop. And then the other one para mag-lock in place din siya. Again, ang purpose nito is para hindi siya, pagka hinila nyo, hindi siya mahuhugot doon. Kasi nag-lock dito. May lock dito. So, double lock siya. Lock dito, lock doon. So, mas safe yung extension. Yung iba, tinatali pa to dito sa gitna. Okay din yun. Kaso nga lang, minsan, sobrang bukol to. Hindi ko siya mai-lock dito. So, I think enough na to. Kaya nga, itong pinili ko Omni for this sole purpose na kusa na siyang dito na mag-lock. Hindi siya basta-basta. Yan. Once na sumayad na doon, nag-lock na, yun, dumikit na. Yan, dumikit na, I guess. Pwede na. Okay. Hindi na yan. May hila basta-basta. Now, napapansin nyo may dalawa doon, no, na screw. Spare yan actually. Just in case na mawala nyo yung screw nyo, this, nawala. Meron pong spare sa loob. Bait ni Omni, no? May spare. Ayun. So, yan. Babalik lang natin ngayon. Yun! Babalik na natin yung tornilyo tinanggal natin. Don't worry, malapit na tayo matapos. Basically, puro ganito lang gagawin nyo. The same goes din dun sa dito sa male prong nya. Okay? Lock lang natin. Yung saktong higpit lang. Pag tumigil na, pwede na yun. And then, again, alalay lang sa paghigpit ha. Kasi plastic po ito. Pwede pa mabasag to. Kapag sobra-sobra naman yung pagkakalak mo. Malulustred ba? Once na tumigil na yung ikot, yun. Okay na yan. Kumagat na, sorry. Tapos na yung unang dulo natin. Then, yung kabilang dulo naman. Ang haba. Napahaba ko pa rin talaga. Pero ganito kasimpleng video. Napahaba ko pa rin. Nauto ko na naman kayo. Ubos ko na naman ang oras nyo. Anyway, ulitin natin ulit yung ginawa natin. Dahan-dahan, pag gagamit po kayo ng cutter, sobrang slow lang para, kasi the more kayo nagmamadali, the more kayo nagiging prone sa aksidente. So, slow lang, slow. Na pagka may inakbukan na, pwede nyo na, kayo na ang humila para bumuka siya ng konti. Pero bago na tayo tumuloy, kailangan ko muna alamin yung haba, baka sobra naman umuwi. So this one, yung kanyang male prong naman, bubuksan naman natin. Dito naman tayo ngayon maglalagay ng ano. Same din, kung anong ginawa natin dito, yung tinagagawin natin dito. So yan, tabi natin to. And okay na. And hilay natin. Yun. So as you can see, since Omni ito, meron din siya lock doon, oh. Solid, di ba? Ganda. So, for safety reason, again, pagka hinila, hindi agad basta-basta bibitaw yung wire sa loob kasi double lock. May lock siya doon and may lock dito. Dati, puro ganito lang. Dito lang ang lock eh. Ngayon, meron na rin ganito. Ay, sa Omni. I'm not sure kung sa ibang brand ganito rin. But Omni, trusted ko na yan ng dekada. As a man of the house, kailangan marunong ka ng ganitong basic na, what do you call this? Na electrical knowledge. Again, for basic lang to. Mga basic ng mga tatay, mga lalaki, mga padre di pamilya sa bahay. Again, sukatin natin. Parang okay yung haba nito. Dito lang yata best niyan scenario. Pwede na may doon hanggang dito at least. Dito and dito. Yun yung palatandaan natin. Okay. So, cut natin dito. Hop. Hop. Ingat laging paggagamit ng wire ha. Again, alam ko meron talagang wire cutter para sa ganito but wala tayo yun and itong cutter lang. Tsaka mas tiwala ako sa cutter eh. I don't know, sanay lang ako pero again, use cutter with double safety in mind, okay? Laging mabagal lang, huwag kayong nagmamadali. Take your time.
take your time para hindi na-aksidente. Usually, yung mga nagmamadali ang na-aksidente. So, slowly, and slowly. Ayan. So, yan. And, ikot lang ulit. Tada! So, yan. Make sure lang na nakabilog siya na maayos yung mga dulo. Oops, paluluwagin pa natin. Again, lalagyan ulit natin ang gap. So, as you can see, meron doon butas. So, paluluwagin muna natin. Paangat yung tornilyo para maipasok natin yung dulo ng wire. The same goes sa kabila. Okay. So, yan. Hopefully, Omni rin ang bilhin nyo. Hindi po sponsored ng Omni to, ha. Ito, i-trusted ko lang talaga. Malay ba nila na gagawin ko tong video na to? So, yan. Saksak lang natin doon. Saksak. Masyado mahaba. Tingin ko kailangan kong bawasan. So, bawasan ko lang ng konti. Masyado mahaba. Again, importante yung tama lang yung haba kasi nagiging issue minsan yung sobrang haba pagdating sa pagsasaksak mo doon para mas para iwas na lang din na nagdidikit yung mga wire, lalo yung mga copper part, which is yun yung pinaka ng kuryente. So cut ko lang ng tamang ikli lang. So yun, this one is delikado. Pagkatapos nyo, make sure na lilinisin nyo maigi yung pinaggawaan nyo, ha. Katulad nyan, yung ganito is pwede masinghot ng mga bata or mapunta sa pagkain. So, be careful pagka mag-handle kayo ng mga ganito. Okay, now yung dulo medyo slightly sabog. So, bibilog lang natin ng maigi. Ito na siya. So, hopefully tama na yung haba. Pumasok yung isang dulo. Siyempre, ilock na agad natin para hindi natin babalikan mamaya. And there goes. Okay, lumak na. Sa kabila naman. Hop, ayusin lang natin. Again, ayusin natin para hindi sumabog hindi sabog-sabog yung copper wire, copper strips na yon. Pasok doon. Yun, sakto din. And then, of course, lalak na natin. And pagka nag-stop na, pwede na yan. Hop, tamang higpit lang. Hop, sisecure natin. And finally, hop. So, yan. And then, of course, yung pang-lock. Ayun, higpitan muna natin para mag-lock na siya doon. Stay in place. Iyon. And then the other one, saka natin ilalagay yung pangalawa. Iyon. Mahigpit Masyado mahigpit na to. Yun, kumagat. Pumasok. And make sure na pasok. And then higpit na natin. Then salit-salita na natin hanggang sa dumikit na talaga siya. Kabila ulit. And kabila ulit. Hop. And kabila ulit. Until higpit na talaga siya. Pag sure ka nang mahigpit na. Yun. And yun. Okay. Now, okay na yan. Higpit na. Oh, see? Hindi mo na yung basta-basta mahihila. Pero kung nagdududa ka, higpit mo pa. Pero good enough lang para hindi na mag-loose thread. Baka sobra na dulo na pala, kinakalkal mo na pala yung kanyang thread. Hanggang sa magiging loose thread na nga lang talaga siya. Ayun, okay na. Now, ito naman. Sakto na natin and higpitan. There. And okay na po tayo. Alright. So, supposedly, gagana na po ito. Pagdating sa ganito po, wala po siyang positive, negative. Okay? So, pansin nyo kanina, hindi ko na inano sa inyo kung alin yung kaliwa o yung kanan. Kung alin man yun, any side po okay siya. Basta, saksak nyo na okay na yun. So, try natin siya ngayon. Kung gagana. Tanggalin ko lang to. And now, saksak natin ito. Yun. And ito na nga siya. Yan, para mas makita nyo. And let's see kung gagana na siya. Try natin kung saksak lang muna nito. Okay. Mapapansin nyo, no? Kahit na po tatluhan itong pinili natin, pwede nyo pa rin siyang saksakan ng dalawahan, ha? Ito ay ground lang naman itong pangatlo. So, yan. Saksak natin. Natin kung gagana na siya. Hopefully, hindi sumabog. And boom. So, there. It's charging. So, now, mas makakatulog tayo na mahimbing kasi tayong gumawa nung extension and quality yung ginamit natin materyales during assembly. Hindi yung kung sino-sino lang gumawa and pagkakatiwala natin. Gusto lang kasi natin makamura. Ang nangyari, magiging cost pa pala ng sunog ng bahay or ng pagkasira pa ng gadget nyo. So, ganoon lang po kadali ang pag-assemble ng extension. Kayo na po ang gumawa ng sarili yung extension. Sure na sure pa kayo na
matibay at alam nyo ang materials na ginamit. So again, recommended ko lagi, okay, this is not for everyone, pero ako recommended ko lang na 16 size na kapal ng wire kasi at least ito pwede ito sa mga medyo heavy duty na mga gamit. Okay? Like computers nyo, washing machine, pwede ito, multiple electric fans, pwede rin. Okay? Huwag lang siguro masyado sa welding kasi mag-iinit itong wire pag sa welding. Although pwede naman saglit lang siguro. Barena pwede barena rito, mga drill pwede, pero yun nga yung mga pang welding, yung aircon, iba yun eh. Pero anyway, that's for another video siguro, or try nyo na lang sa mga channel na talagang pang electrician. This one is basic lang ito. This tutorial is not for expert. Talagang literal na tech simplified lang talaga itong content natin dito para lang sa mga hindi alam lang kung paano mag-assemble ng basic na extension. Okay? Pang basic lang to, hindi nyo kailangan mag-violent reaction. Okay? So yan. Balik na tayo sa mga normal na smartphone na re-review. Okay? Anyway, abangan nyo itong dalawang cellphone na to. This one is merong Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 and this one, budget lang ito. Hindi ko muna i-disclose kasi bawal, pero ito yung mga susunod na videos or baka nga mauna pa to eh. Yung videos nito din, panghuli na to. Hindi ko priority itong video na to eh. Baka nga magbago pa isip ko, hindi ko i-post itong video na to, but yan. Anyway, abangan nyo itong dalawang smartphone na to for reviews, okay? Thank you sa pag-stay sa panonood pa rin for those na wala lang, gusto nyo lang manood dito. Or sa iba naman na first time lang nakarating sa video na to, hindi ko na kayo kukumbinsin mag-subscribe, mag-like, or mag-share. Natatawa rin ako sa idea na to. Kung bakit kailangan ko pa itong gawin. Pero diba, may mga nagtatanong sa comment section eh. Turo na natin. Tech Simplified tayo dito, diba? Tech Simplified, not smartphone review channel. Tech Simplified. So anything na tech, basta alam ko, tuturo ko sa inyo yan. Okay? I'll talk to you again soon.